12 Pilipino ligtas na naiuwi sa Pilipinas matapos mabiktima ng illegal recruitment sa bansang Myanmar. At ang recruiter ay isa ding kapwa Pilipino. Ayon sa Department of Migrant Workers, sa pakikipagtulungan nila sa Philippine Embassy, ay ligtas na nga nakauwi kahapon ang 12 Pilipino na biktima ng illegal job recruitment at human trafficking sa bansang Myanmar. Ayon sa pahayag na inilabas ngayong araw ng DMW, kwento ng mga biktima ay inengganyo silang mag-apply sa Facebook ng isang kapwa Pilipino na nag-alok ng trabaho bilang customer sales representative sa Myanmar. Ngunit pagdating sa bansang iyon, hindi ito ang kanilang inabutan at pinilit sila umanong maging online scammer ng walang sahod o day off. Naranasan umano ng mga biktima ang iba't ibang klase ng pang-aabuso gaya na bugbugin gamit ang PVC stick, kuryentehin, at piliting mag-duck walk, frog walk, tumalon at umupo ng matagal. Humingi umano sila ng pahintulot umalis, ngunit pinagbabayad ng employer ng $15,000 para dito. Dahil walang pambayad, tumakas ang 12 Pinoy at natulungan ng Myanmar military. Ayon sa mga biktima, kasama sila sa 250 katao na hawak ng isang scam center sa Myanmar na napalaya at nakatawid sa border ng Thailand sa Popras noong nakaraang linggo. Samantala, nabigyan naman agad ang mga biktima ng mga tulong tulad ng psychosocial services, financial at legal support mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Aga patuloy naman ang pagpapaalala ng Department of Migrant Workers sa ating mga kababayan na nagnanais na magkaroon ng trabaho abroad na maging mapanuri sa mga nakikitang job posting o mga recruitment online upang hindi mabiktima ng mga illegal recruiter. Ito naman kasi ang pangit sa ibang mga kababayan natin na ang titigas ng ulo. Naniniwala sila sa mga trabaho na inaalok online na hindi dumadaan sa tamang proseso, kagaya sa pagdaan sa OWA, DMW at sa PIDUS. Kaya sila napapahamak. Nagpaalala naman ang Bureau of Immigration sa mga Pilipino tungkol sa bagong modus ngayon papunta sa ibang bansa. Doble ingat po sa mga kapatid nating call center agent. May bagong modus kasing nadiskubre ang gobyerno sa mga BPO company sa bansa. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, nag-aalok daw ng call center job sa ibang bansa ang mga kawatan. Pero pagdating doon, scam hubs pala ang bubungad sa mga mare-recruit. Kadalasan daw sa social media ang recruitment, pero meron ding nangangalab sa loob mismo ng malalaking BPO companies dito sa atin. Nitong Lunes lang nang sagipin ng BI ang 2 call center agents na patungo umanong Lao. Nagpanggap umano silang mga bakasyonista sa Thailand. Narito po ang paalala ng BI. Siguro, it is too good to be true. Wag po tayong maniniwala. Lalo na yung mga nakikita natin on social media. If ang offer sa atin ay magtrabaho abroad, pero ang sinasabi, aalis tayo ng turista, illegal po yun, delikado po yun. Kasi nakita natin yung mga storya nito, talagang may torture involved. So it's very scary. Samantala, nakabalik na sa bansa ang 12 Pilipinong biktima ng illegal recruitment at human trafficking sa Myanmar. Ayon sa Department of Migrant Workers, sa social media rin na-recruit ang mga biktima ng kapwa nila Pilipino. Inalok sila ng trabaho bilang sales representative sa Myanmar, pero pagdating doon, pinilit silang magtrabaho bilang online scammers ng walang sahod at walang pahinga. Paalala ng gobyerno, bago sumabak sa mga trabaho sa ibang bansa, siguraduhing legal ang agency na mga ito sa website ng DMW. Ang dami-dami na nga mga legal na recruitment agency ngayon na papunta sa ibang bansa. Bakit pa ulit-ulit pang naluloko ang mga kababayan natin? Basta guys, tandaan nyo na basta hindi dadaan sa DMW, OWA at sa PIDUS ay isa yung illegal recruitment or mga scammer. Kawawa naman ang mga totoong traveler na nadadamay sa paghihigpit ng Bureau of Immigration dahil sa katigasan ng marami nating kababayan.